2018 pa po kami nagsimula. Sa ginanap na press conference, ibinunyag ng Tangere Association of INC na sina Ben Bitag Tulfo at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ay neck to neck sa pinakabagong resulta ng survey. Ayon kay Martin Peñaflor, ang Tangere mobile app ay may 1 milyong user mula noong umpisahan ito noong 2018 at mayroong mahigit 100 kliyente kabilang ang mga ahensya ng gobyerno. Ang survey na isinagawa ng 2,400 respondent ay gumamit ng straight field random sampling na may 50% over 50% na kasarian. Ang karamihan ng mga respondent ay 80% ng Class D. Female respondents, sila ang main driver ni Senator Bong Revilla. Ibig sabihin po nito, mas malakas po sa mga babae si Senator Bong compared sa mga lalaki. So, yung survey po namin, hindi siya social media based. Hindi po siya based sa likes, hindi siya based sa comments. It's based on the insights of our Tangere panel. We have 1 million users nationwide that regularly answers our survey. So meron silang application. So ito po, ang base po namin dito ay yung Katangere community na may 1 million na po nationwide. Lumalabas sa resulta na si Erwin Tulfo ay may 63.33% na pagbaba sa preference habang si Go ay tumaas dahil sa malasakit. Noong December 2024, si Erwin Tulfo po ang average na pong voter preference 63.33. Nag-decline na po ng 10%. Yung dalawa po nagpapalitan lang po sila ng kanilang mga voter preference. Mas malakas po sa younger demographic si Ben Bitag Tulfo for 18 to 35 years old. For older demographics, mas malakas po si Erwin Tulfo. Tumaas si incumbent Senator Bongo because of malasakit. Kami po, nag-survey po kami sa regional level. Kalat na po ang mga malasakit programs dito. And number 1 po sa 36 to 50 years old. Number 1 po sa 36 to 50 years old, Senator Bongo. And hindi surprising po, number 1 po siya sa Mindanao. But dito talaga na-surprise. Number 1, 2 sa Metro Manila si Senator Bongo. And even sa areas wherein sinasabi territory to ng mga Liberal Party, even sa Bicol region, Senator Bongo is 1, 2, 3. Yun po ang kanyang ranking. 1 to 3 po siya doon. Ang margin of error ay hindi nakatali sa estatistika at ang mga babaeng botante ang pangunahing pag-arangkada ni Senator Bong habang si Abalos ay tumaas sa NCL sa lahat ng region na may 37.13% from 36%. Kasunod si Pacquiao ay bumaba sa NCR, ngunit partikular na mataas sa Mindanao. Si Senator Bato ay pumapangalawa sa Mindanao, habang ang Duterte Youth ay pangalawa rin sa Mindanao. Ito po, ibig sabihin ng 5 to 6, statistically tied po sila. If we recall, we have a 1.96 margin of error. Simpleng math lang po. Dapat, pag binawas yung dalawang ito, pag nag 1.96 lumagpas, hindi na sila statistically tied. Kapag difference po nito ay 0.58, statistically tied pa din po sila. Si Bong Revilla Jr. po ang highest increase. Senator Bong Revilla Jr., I'd like to emphasize, he has the highest increase in voter preference for January. And this is driven by female respondents, Northern Luzon, Central Luzon, hatak po ng admin, and female respondents, sila ang main driver ni Senator Bong Revilla. Ibig sabihin po nito, mas malakas po sa mga babae si Senator Bong compared sa mga lalaki. Bakit mataas si Secretary Abalos together with Senator Bong yung placement po nila? One of the biggest drop in voter preference, Senator Manny Pacquiao. Remember when we launched a survey Feb 10 to Feb 13, may naging statement po si Senator Manny Pacquiao about sa Marcos administration. Kung saan lumalabas pananaw ng mga respondents, though mataas pa din sa Visayas si Senator Manny Pacquiao, bumaba po siya sa Metro Manila. And even, surprisingly, sa Northern Luzon, may sinabi po siya about yung kinumpare niya, na contradict niya sarili niya for the Marcos administration. And also, one of the biggest increase, last month po, wala po sa top 12 si Senator Bato de la Rosa. And I can attribute this, of course, to the rising support
sa embattled former president natin si Pangulong Duterte, particularly kay Vice President Sara Duterte, kung saan ang main driver po, number 2 po sa Mindanao, si Senator Bato de la Rosa. Ang number 2 po sa party list natin, survey na ginawa on the same period, Duterte Youth. Tumaas ang Duterte Youth Party List from number 8 papunta sa number 2. 2 slots because of course lumalabas na ang support kay Presidente. Sa kampo ni Presidente Duterte, silang dalawa po yun sa top 12. Senator Bato, Senator Go. 2 hanggang 3 mula sa administrasyon ang pinalitan ni Ben Tulfo at Erwin Tulfo. Vic Rodriguez ay may mataas na pagsuporta at kagustuhan ng mga botante dahil sa suka at Attorney Jimmy Bondoc. Ano po yung mga Ako, si Alfredo Patriarca, nagbabalita para sa Road News. papakita po sa inyo? Galing po siya sa